Yung halaga daw po ng lugi sa ekonomiya ng ating bansa dahil sa maanumalyang flood control projects abay umabot po sa 118.5 billion pesos ayon kay Finance Secretary Ralph Recto. Kaugnayan, kuha pa tayo ng buong detalye sa pag-ulat ni Bombo JC Galvez. Umabot sa 118.5 bilyong piso ang nalugi sa ekonomiya ng bansa mula 2023 hanggang 2025 dahil sa mga questionable flood control projects. Itong isinuwala ni Finance Secretary Ralph Recto sa ikalawang araw ng pagdinig ng Senate Committee on Finance kasamang Development Budget Coordination Committee o DBCC hinggil sa National Expenditure Program para sa 2026. Iginit ni Recto na mariing kinukundina ng kanyang kagawaran ang mga ulat ng anomalya sa flood control projects. Ayon sa kalihim, tinatayang nawalan ng ekonomiya ng 42.3 bilyong piso hanggang 118.5 bilyong piso dahil sa mga ghost projects sa loob ng 3 taon. Katumbas umano nito ang hindi bababa sa 95,000 hanggang 266,000 na trabaho na sanay nakinabang ang mga Pilipino, partikular na ang mga nangangailangan. Binigyan din ng kalihim na kaya't suportado ng Department of Finance ang direktiba ng Pangulo na busisiin ng mabuti ang pambansang budget. Anya, inihanda nila ang National Expenditure Program kasamang Pangulo upang masiguro na mga proyektong pupondohan sa 2026 ay may pinakamataas na multiplier effect at hindi masasayang sa ghost projects at korupsyon. Dahil sa mga ghost projects, nawalan po ang ating ekonomiya ng 42.3 billion hanggang 118.5 billion piso mula 2023 hanggang 2025. Katumbas po nito ang 95,000 hanggang 266,000 na trabaho na sanay na pakinabangan ng ating mga kababayan. That is why we fully support the President's directive to closely scrutinize the national budget. We prepared the NEP with the President to ensure that the projects to be funded in 2026 have the highest multiplier effect. Samantala, una nang binalaan mismo ni Pangulong Marcos ang mga sangkot sa irregularidad sa flood control deals. Git ng Pangulo, walang kaalyado o kalaban na palulusutin sa kampanya laban sa mga questionable proyekto ng gobyerno. Samantala, binuking naman ni Senador Ping Lacson ang umunay hindi bababa sa 51.82 bilyong pisong halaga ng malabong distinct insertions sa 2026 National Expenditure Program na nais niyang ipara-align sa mga programang naaayon sa Philippine Medium-Term Development Plan. Ayon kay Lacson, nakalaan ang pondong ito para sa flood management program sa Metro Manila at Regions 1, 2 at 3. Sa briefing ng Development Budget Coordination Committee, nilatag ni Lacson ang lista ng mga proyektong tinukoy niya bilang kahinahinala kabilang ang 88 items na tig 150 milyong pisong halaga bawat isa o kabuang 13.2 bilyong piso. 373 items na tig 100 milyong piso bawat isa o kabuang 37.3 bilyong piso at 11 items na tig 120 milyong piso bawat isa o kabuang 1.32 bilyong piso. Git ni Lacson, isa itong uri ng coded budget na nagsasaad kung kanino napupunta ang mga proyekto. Dagdag pa niya, marami sa mga ito ay walang stationing o tiyak na lokasyon na indikasyon ng mga ghost project. Kaugnay nito, iminungkay ng senador ang pagkakaroon ng executive session upang matukoy ng mga kapwa mambabatas kung aling development programs dapat ilipat ang mga naturang pondo. We counted from NCR to Region 3 alone, flood control management 1, nasa mga 500 items. Yung exact amounts, similar amounts of 75 million each, 100 million each, 120 million each, 150 million each. Red flag po ito eh. So I'd like to propose that by your leave, Mr. Chairman, that we should schedule an executive session. Way forward po ito. Kasi with your guidance, we are willing to amend and delete all these similarly parang costed projects, yung similar cost, na but we want to know ano yung direction ng national government, saan namin dadalhin if we delete all these items. Kasi yung huling bilang namin, yung 100 items, 373 items na tigwa 100 million, that's already 37.3 billion. So as of our initial count, nasa mga 50 billion pesos na yung
yung pare-pareho, yung red flag. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.